So ngayon po ay nakalimutan ng isa. Sabi ko nga po, ngayon hindi ko lang ito medyo nahuli tayo gawa ng ginawa natin 7, pero next month, mga susunod pa, babalik tayo sa 6:30. Nagkataon lang po na ginawa ko rin po yung misa sa pamparokya ng simbahan ng 6 o'clock ng umaga. Gawa ko ng may nagpipita lang sa akin na makipagdiwang sa kanyang anibersaryo ng pagkapari. So, niyaya ko sapagkat naging bahagi lang ako ng kanyang journey, ng kanyang paglalakbay. So, bahagi ko yun, kaya po may 7 o'clock, pero babalik ko tayo sa 6:30. Unless ay may mga katulad itong mga sitwasyon. Pero bahagi yun ng panyaya na ipinangayaw na Jesus namin ay asin at liwanag ng sanlibutan. Ito po ay hindi lang po ito makatang pagpapahayag. Ito po ay mission statement ng ating Panginoon Jesucristo sa mga nagnanais sumunod sa kanyang yapak. Ito yung ating mission. Na hindi lang tayo susunod, ang amo niya ay maging asin at ilaw ng daigdig. Bahagi yun na kung saan ay pinamalit. Dalawa lang mo yung nais natin mo ng pagkililayan ngayon sa araw na ito. Ay kapag sinabi natin asin, yan ay tawag na natin ay nagpe-preserve, pinapanatili, bahagi yun. Nung wala pa po ang mga refrigerator. Hanggang ngayon, kapag talagang wala ang yelo, yung asin, preservation yan, hindi preserve yan. Kaya nga kalimitan din, na ang ating mga tawagin ng daing, hindi mga lumang mga pamamaraan na pinapanatili para hindi mabulok. Bahagi na tayo rin ay may tungkulin na pangalagaan. Kung isang tayo nanginayang, na wala na ito, sayang. Ang ganda noon. Ba't na hindi wala na? Ay pinabayaan. Tayo ay may tungkulin na pangalagaan, panatiliin ang mga bagay na mabuti. Bahagi ko yun. Pagkakataon na kung saan makita natin. Kung minsan, hindi ba yan naging bahagi ng tinatawag natin patrimony. Pero yun, hindi ba pwede na panginayangan natin, pero pinababayaan natin. Pero ano yung dapat na i-present natin? Anything that is good. Do not preserve anything that is not good. Ano yung unang pamantayan natin ng good? Yung ating pagninilay ng mga nakalipas na mga linggo ay magsisimula sa ayon. Yung totoo. Yung totoo. Kung minsan yung iba, pinipreserve yung mga ibig sabihin, yung mga sabi-sabi lang. Bahagi yun May mga pinipreserve tayo na sabi-sabi lang. Ay hindi naman totoo. Pero siguro, totoong sabi-sabi lang. Kaya lang, kapag pinipreserve mo yung totoong yung sabi-sabi lang, baka akala nila, totoo na. Kasi yun ang pinangalagaan ninyo Kaya bahagi ko, dapat maliwanag sa atin alin ang totoo. Kaya nga binanggit ko noong linggo yung na apat sa mga biyaya ng Espiritu Santo yan to obtain truth. Pero yun ang i-preserve natin. Huwag natin i-preserve yung kasinungalingan. Pati mayroon ba nun? Yung mga kwento kuminsan ng mga magulang mo in defense of themselves. Kuminsan kalaban pa yung kapatid niya. Gumagawa ng kasinungalingan. Bakit? Halimbawa lang
may pinag-aagawang lupa. No? Very common yan. May kwento, itong isa. Totoo ba yun? No? Kasi bahagi yun. Pero kung isa, may ibang gumagawa lamang ng kwento in defense na may interest siya doon. Pero totoo ba yun? No? Yun ang unang tanong din. Kaya pag hindi totoo yan, do not preserve it. No? Kasi mamalahin yan eh. No? Preserve what is good. And that starts with the truth. Anything that is truthful, good. Pero lalawak pa yun. No? Bahagi yun na kung saan ay makilaw natin. Kaya pag sinabi natin tuluyan, pangalagaan natin yan. No? Kalimitan sinasabi ko, lalo-lalo na kapag mag-bless ako, no? Na ng mga sasakyan. No? Lahat ng bagay ay dapat nating inaalagaan. Lahat ng tao dapat natin inaalagaan. Dapat ng mga relasyon dapat natin inaalagaan. Kasi pag hindi natin inaalagaan yan, masisira yan. No? Kasi hindi mo inaalagaan eh. Kaya pag sinabi mo asin ng daigdig, pinangangalagaan mo ang alin. Pinakita mo mabubuti. Na nagsisimula sa katotohanan. No? Pangalawa, bahagi yun na kung saan inahiyan tayo ng pumikapal na alin na maging tulad ng nasinali, nagbibigay ng lasa. No? Taste. Sabi nga, no? It adds life. No? Hindi mo naman ginagawang manutusin yung karne. Yun pa rin. Karne pa rin mo. Karne ng baka, karne ng isda, karne ng baboy. No? Pero iba kapag nilagyan mo ng asin, no? May lasa. No? Sumasarap, bahagi yun. No? Lasa lang ang binago mo. No? Pagkakataon. Siguro mayroong nagdagdag na nutrients, no? Sodium. No? Pero, konti lang yun. No? Kasi hindi ka naman pwedeng magdagawin ng sodium, alat, no? Masama din ng sobrang alat, no? Magka-high blood ka, no? Kaya pwede ba kapag may high blood, sabihin ng doktor, no? Bawal ang maalat, no? Kasi anything na kung saan makita ko natin, no? Na sobra, ay nakasasama rin, no? Pero yun ang buhay na kung saan ay tinatahak natin sa daigdig na ito, no? Tayo ay nawa ay maglagay ng lasa. Ano yung makita natin? Ay kapag naiintindihan natin yung kahulugan ng pagkilos natin sa daigdig na ito. Alam na yung bagay yung pinahayag na Jesus, yung mga Kristiyano ang kahulugan. Mga Kristiyano ang kahulugan. Sabagat, lahat ng tao, we are confronted. Tayo ay umaharap sa mga halos pare-parehong pagsubok sa daigdig na ito. Pero ano yung pagdasa ng pinapahayag na ito? Ay di yung mga Kristiyanong pagtugon. Paano ba natin inaharap yung ating problema? With fear? With hatred? With pag-aalinlangan? Yung sabi nga natin ay pagdududa, in doubt, or with love. No? Kaya doon makikita natin, ito yung lasa. No? Anong lasa? Mga Kristiyano. No? Mga Kristiyanong panlasa. No? Bahagi yun na huwag natin kalimutan. Hindi natin magagawa yun kapag hindi natin kilala sa Jesus. No? Hindi natin maunawaan yung magbahagi ng pagkilos na yun. Yung pamamaraan na ginamit ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya anong sinabi yan? Hindi naman siya ang katotohanan. No? Siya yung pamamaraan. No? Bahagi yun. At yung pamamaraan na nais ni Panginoon sa atin ang may kapalian. It adds space. No?
Kaya iba yung karanasan, na makita mo natin, kaya naman sigurado nagluluto, Kung isda, halimbawa, na niluto ninyo ng walang asin, at mayroong asin, paano yung isda yun? Pareho pa rin uri ng isda. Pero iba yung may asin. Bahagi yun. Ganun din. Yung pagkilos natin, kapag ang pagkilos natin, ang asin natin ay walang iba kundi mga Kristiyanong pamamantayan at pamamaraan. Ay doon natin nakita ng automatic magbibigay ng bagong lasa ito. Ano ng lasa? Lasa ni Kristo. Hindi lang tayo tinatawagan ng Diyos na magkaroon ng lasa. Kundi na rin, lasa ni Kristo. Kasi kumisan, baka nga kumisan ang ginagawa natin panlasa rin. Yung gusto natin rin. Yung trademark lang natin, gusto makilala lamang yung ating pangalan. Alam nyo, kumisan nakita ko natin, kayo ng simbahan. Ang gusto kumisan ng tao ngayon, gusto yung pangalan nila, nakalagay doon. Ay bahagi yun, na kung saan yung makita natin. Kaya, pangingatan natin, kasi baka hindi natin namamalayan, ay may mga ginagawa tayo na hindi lasa ni Kristo. Lasang pansarili. Bagaman sinabi natin kasimbahan ko naman ginawa. Hindi. Bahagi yun. Sabi mo nga, mag-ingat tayo. Kasi kahit na ang simbahan, o kahit na yung gobyerno, o kahit na kayo, ay pwedeng gamitin. Pero ang gusto nilang ipamanitila rin, yung kanilang panlasa. Hindi maka-Kristiyano. Ang gusto ni Jesus yun din, maka-Kristiyano panlasa.